Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. What makes marriage work? Paano ba napapanatili ang pagsasama ng mag-asawa? So dito po may mga mahalagang katotohanan po tayong dapat makita. Unang-una po, ang kasal po'y dinisenyo ng Diyos. God-ordained po yan sa pagsasama ng lalaki at babae. At lagi niyong tatandaan, ano po, ang kasal po ay between man and woman. Ano po, at yan po ay ginagalang ng Diyos at ng madla. Ano po, kaya kailangan po maniwala tayo sa kasal. At hindi po kalooban ng Diyos na ang mag-asawa o yung ikinasal na ay maghiwalay. Yan po ang gustong sabihin po nitong mga verses na ating binasa. Ngayon, pag-usapan po natin yung buhay mag-asawa. Ano po? Ito'y makakatulong doon sa mga mag-asawa na at saka yung papasok po sa buhay na mag-asawa. Kaya makinig po kayo. Unang-una po, kaya nagwo-work ang pagsasama ng mag-asawa ay dahil doon sa salitang covenant. Ang marriage po ay covenant. Ano po? Malinaw sabi ng Biblia, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun ang sinasabi ng verse 6. Kasi po ang Diyos po covenant keeping siya. Kapag siya po'y nangako, tapat siya sa kanyang pangako. Kaya tayong mga tao, inaasahan niya ganun din po. Ano? He expects us to keep our covenant to Him and to others. So, ayaw ng Diyos yung covenant breaker. Ano po yung sisira ka sa iyong ipinangako. Kaya kung papansin niyo po, sa kasalan ay nanunumpa po ang lalaki at ang babae. Yun po ang ibig sabihin ng covenant kasi mahalaga po yung agreement. Ano po? At ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4, dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. So malinaw po sa Biblia, no, gusto ng Diyos na covenant keeping po tayo. At mapapansin niyo po, ang marriage po ay isang covenant. Pangalawa po, kaya nagwo-work ang pagsasama ng mag-asawa kung matututunan natin yung pag-ibig ni Kristo. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 5 verses 24 to 25. Ang sabi po dito, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niyang kanyang buhay para sa iglesia. Kung hindi maunawaan ng isang tao yung pag-ibig ni Kristo, ano po, hindi natin kayang magmahal ng ating kapwa at lalong-lalo na hindi natin kayang ipakita yung totoong pagmamahal sa ating pong partner sa buhay. Sa babae po, kailangan po, sabi diyan, pasakop ng lubusan. Submission, ano po, ang isang katotohanan na dapat maintindihan ng mga kababaihan, pag sila'y nag-asawa na, ano po, kailangan pagpasakop sila ng lubos sa kanilang asawa. So magwo-work po ang pagsasama kapag magpapakumbaba po at magpapasakop ang babae. Pero ang lalaki naman, ano po, kung titingnan natin, mas mabigat ang responsibilidad. Kasi tutularan niya yung pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kaya kailangan po unselfish ang lalaki. No? Hindi uunahin ang sarili. At handa siyang magsakripisyo para sa kanyang asawa, para sa kanyang pamilya. Pagka nagawa niyo po yan, effective po yan. Talagang ang pagsasama po ninyong mag-asawa, ano po, ay talagang magtatagumpay kasi yung nature po ng love na kailangan po sa pagsasama ng mag-asawa, sacrificial. Katulad ng sakripisyo na ipinakita ng Panginoong Jesus. Kaya hindi madali, ano po, kailangan tatrabahuin sa bawat araw, ano po, ng inyong pagsasama ang ganitong klase ng
pag-ibig. Kaya ang pag-ibig po, decision po yan. Hindi po yan feelings o emosyon na lilipas lang. Kailangan desidido kang gawin sa iyong partner at itaguyod yung inyong pagsasama sa pamamagitan ng pagmamahal na mayroon sa iyong buhay at tutularan mo yung pagmamahal ng Panginoong Hesus para maitaguyod ang inyong pagsasama ng mag-asawa. Panghuli, napakahalaga po ng salitang communication. Kasi sabi diyan sa Matthew chapter 19 verse 6, hindi na sila dalawa, kundi iisa. So bakit mahalaga yun, Pastor? Kasi isa na kayong team. Ano po? Hindi na kayo individual. Ano po? Malinaw na kayo ay isang team. Dapat kayo ang magkakampi. Para maintindihan nyo ng lubos. You have to complete each other. Hindi yung kayong dalawang nagkukumpetensyahan. Ano po? Dapat kayo ang nagtutulungan, kayo ang magkakampi sa lahat ng pagkakataon. Ano po kasi itataguyod nyo yung inyong pamilya. Kaya mahalaga po yung communication. Ano po, dapat may time kayo palagi sa isa't isa, mag-uusap kayo at kailangan ay pangalagaan ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. O, kailangan po ang mag-asawa constant po kayong nagko-communicate sa isa't isa kasi hindi na po kayo dalawa kundi isa na sa paningin ng Diyos. Ano po? Kaya nga iiwan ng lalaki, ano po, yung kanyang mga magulang, ang sabi diyan, upang makasama yung kanyang asawa. Kaya napakahalaga niyan, ano mga kapatid, kung i-violate natin itong kautusan na ito, mahihirapan nga naman yung pagsasama ng mag-asawa. Kaya lagi niyong iisipin, mahalaga, alam natin itong mga katotohanan ito. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po muli sa aming natutunan at dinadalain ko ang lahat ng pagsasama ng mag-asawa na nakikinig po sa akin ngayon ay i-bless mo at may pamuhay namin itong mga katotohanan ito. Salamat Panginoon, purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.